Kasuwabe pag kinuha mo ang word na luxury at inilagay mo sa isang automobile, saktong-sakto yung video na papanoorin mo ngayon. Because this one, it's all about ultra luxury, ultra high-tech, ultra insanity. Dahil meron itong 48 inches na display, mamaya malalaman mo yan, meron din siyang feature na tinatawag na spa on the wheels. Pag medyo very stressful ka na, gusto mo magkaroon ng relaxing experience na akala mo nasa comfort ka ng iyong bahay, naging extension ito, saktong-sakto. Sa VIP section niya, ang dami mong pwedeng gawin, ang daming signature na features. If you are looking for a vehicle that created the premium full-size SUV for the last 3 decades and still, as of today, elevating siya, increasing, kaya niyang lagpasan ang kanyang rival na Escalade. I present to you the all-new 2026 Lincoln Navigator Black Label. Suabe, let's begin. Umpisaan kagad natin kaswabe ang review ng ating Navigator Black Label here in the interior. Napakaraming unique features dito at ang dami natin pag-uusapan kaswabe. Super special, first class ang nakikita ko sa loob ng ating Navigator, okay? Dalawang klaseng trim level nga pala ang meron dito. We have the Reserve and the Black Label. Of course, nandito tayo ngayon sa top spec na Black Label and it has 3 trim levels din. Meron tayong tinatawag na Invitation, Atmospheric, and ito naman is the Enlighten. Magkakaiba yung klase ng design elements when it comes sa interior. Pag atmospheric naman, syempre, parang nasa atmosphere yung pinaka-vibes niya. Then the Invitation, it's all about being dark sa interior, pero ito naman is Enlighten. May mga genuine tayo ng mga wood trims and some mga vertical na details dito. Beige yung kulay niya. Nga pala kaswabe, ang maganda pa rito, hindi mo na kinakailangan maglagay ng iba't ibang car freshener dahil mismo ang ating Navigator, meron siyang tinatawag na digital scent, which is nasa infotainment system, papakialaman mo lang, then makikita mo yung bawat percentage doon at pwede mong piliin. Nakatago nga pala yan dito sa ilalim ng armrest natin. Pag pinindot mo ito, meron kang 3 canister dito na kulay violet, blue, and red. And yung iba-ibang klaseng uri niya nandun sa ating infotainment system. Next up kaswabe is pag-usapan natin ang ating mga upuan. Alam mo ba, this is 24-way power adjustment. Ganun kalala. Bawat isang panel dito, pwede mong pakialaman. Kunyari, gusto mo siyang i-tight, yung number adjustment, yung left and right na mga hita natin. Pag medyo nangangawit ka na sa kabilang side, pwede mong baguhin yung direksyon, magkaroon siya ng extension. Available din yung mga pangmasahe natin. Ang daming selection dyan, even sa headrest, meron na rin selection. And isa pa, ang driver cockpit nga pala, pwede niyang kontrolin yung mga upuan dito sa ating second row. Hindi rin magpapahuli, of course, because we have ventilation and warm seats. At mapunta naman tayo sa the best feature nito na kauna-unahan yata sa automotive industry na nag-i-span siya across sa driver cockpit up until dito sa passenger. Meron tayong 48 inches dito na panoramic curve HD display. Lahat ng information nandito. Pero ang natatandaan ko rito, ang unang gumawa nito ay yung Escalade. Pero ngayon, mas nag-increase na yung level ng Navigator. Abangan natin kung ano ang gagawin nila dahil sunod-sunod na sa automotive industry nung ginawa yan ng Escalade. This one is very customizable kaswabe, lalong-lalo na yung partition dito sa passenger natin. Pwedeng compass, pwedeng sa fuel economy mo, pwede sa weather, papakialaman mo yung controls lahat nasa infotainment system natin. Pero ang pinaka maginhawang dahilan nito kung bakit nila ginawa ng ganyan, while you are driving, yung line of sight natin. Para raw hindi masyadong malayo, di ba usually titingin tayo bandang manibela. Pero ito, konting baba lang, nakikita mo kagad kung ano yung mga indications na need mo para sa safety ng pagdadrive at syempre yung mga direksyon and importanteng information. Isa pang cool thing dito kasi pag nag-turn ka ng left or right, meron nag-a-appear na camera doon para syempre nakikita natin lahat dahil ang laki ng blind spot nito. One more interesting para sa ating 48 inches na panoramic HD screen is napapalitan natin yung themes. Meron kang pagpipilian, we have the Constellation, Tranquil, Engage, and Inspire. Yung Inspire, pag nakita ko to, akala mo nasa planet ka ng Vormir. Di ba doon sa Endgame, kung saan tinulak ni Thanos ang kanyang anak para makuha ang Soul Stone.
Ganun na ganun yung nakikita ko. Pasensya na, naging example ko ha. Nakita mo naman yung pinaka-display niya. Very identical, okay? So, it's up to you. Andito yung mga teams natin. Pwede mo siyang baguhin, depende sa personal preference mo. Introducing Autosport. Kaswabe, this one is the world's most innovative mobility scooter that we can get para sa ating lifestyle and sa mga kababayan natin na PWD. Madali lang to. Comes with 2 separate parts na pwede mong gawing trolley at the same time. Installed nga pala doon sa harap ang iyong illuminated LCD display for you to see the performance and enhanced lighting system para sa safety precautions pag nasa road ka or sidewalk na pwede mong ilagay sa sports car or regular car na trunk kasi maliit lang ito and very lightweight. Within seconds, ang dali lang i-assemble, up to 10 speed ang kanyang taglay and 10 kilometers per hour ang kanyang maximum na pinartneran mo ng shock-absorbing flat-free tires for advanced performance and auto braking system. At hindi lang sa kotse mantakin mo pati sa tren pwede. And flight-approved ang ating baterya. Meron tayong lisensya. So, ibig sabihin, pag nag-travel ka around the world, kayang-kaya mo itong ilagay sa cabin at ibaba mo, ma-assemble mo kagad ito. Ang design nito ay talagang super passionate sila para ipakita sa inyo ang performance. So, ganun lang yon. Be active, be free, be yourself by Autosport. Ang link ay nasa description below para i-check mo na lang kaswabe. Right after ng ating panoramic HD screen ay nandito sa baba ang ating infotainment system wherein 11.1 inches ang kanyang sukat. It's all about lahat ng settings. Music, podcast, video, meron siyang gaming din, connection, and other things. Even the AC configuration, nandito na lahat. Next up kaswabe, ang isang pinaka-nakakabaliw na feature ng ating navigator. Akala mo tapos na tayo sa 48 inches, no? Meron dito yung tinatawag na spa on the wheels. Pag gusto mong mag-reduce ng stress, gusto mong magkaroon ng relaxing moment and experience at katahimikan, you press the Rejuvenate. Kasi bibigyan ka niya ng 3 option. You have the Aurora Borealis, you have the Elements pag mahilig ka sa diving. Sa 48 inches natin, puro water nakikita mo. Pero ang pinaka-favorite ko is the Waterfall Meditation. Nakikita mo sa lahat dito sa HD screen na 48 inches. Binibigyan ka niya ng pagkakataon or option kung gusto mong 5 minutes or 10 minutes. Pag pinress mo nga pala yan, yung seat natin magpo-fully recline, even yung manibela natin aangat, ibablock niya lahat ng nakaharang sa'yo, magkakaroon siya ng massage experience, papartner yung ambient lighting mo, yung AC mo magbubuga, it's either malamig o mainit. Basta ang pinaka-objective niya is after mo ng work, after mo ng stressful na pangyayari sa buhay mo, inaantay mo yung children mo, susunduin mo sila. Wow, di ba? Sana all. Navigator ang pagsundo. Ipipilit ka niyang i-relax yung mind mo, even yung katawan mo kasi meron siyang masahe dito. Plus, the surrounding sounds coming from our Revel Ultima 3D audio system. Welcome to this emergency call. Chances are, if you're playing this session, you're in need of immediate stress relief. So let's take... Meron tayo ritong, I think, 24 speakers. Akala mo emoji yung pinaka-icon niya. First time ko nakita. It's all about the combination para mas maging komportable tayo dito sa loob. Kumbaga, nagiging extension siya ng bahay natin. Whew! Grabe. Up next, other settings ng ating infotainment system. Light or yung main headlamps na settings. Kasi wala din sa manibela natin. So, hindi pwede yung ginagawa natin na for example, lumabas ka tapos sa lever, iikot mo lang. Ito, kailangan umupo ka, pipindutin mo rito. Sa right side, makikita mo kung yung parking light mo, main headlamps mo nakasindi. Medyo mausisa nga lang. Yun yung medyo hindi ko lang nagustuhan dito kaswabe. When it comes naman sa ating camera, meron kang physical switch sa baba ng ating infotainment system. Ito lang yung downside nito, ang liit lang ng camera niya. Ang laki-laki, sana naging panoramic na rin yung view kasi alam ko sa Escalade lahat, kayang-kaya niyang sakupin yung display talaga. Or dun ba sa GMC na Yukon Denali, nakalimutan ko lang. Ito, ang liit, dun lang naging alanganin. Pero still, okay pa rin naman. Sa usapan naman ng drive modes dito, every navigator talagang nagustuhan ko yan kasi yung dati, very subtle lang siya pero ang lakas ng dating kasi mga planet yung ipinapakita bawat drive modes. Dito, mas naging malinaw ang lahat, nag-brighten up, binuhay pa nila. I think we have 7 or 6 iba-ibang planeta, depende doon sa drive modes na inilalagay sa preference natin. And hindi surface yung nakikita mo or hindi road katulad ng mga other na automotive brand, ito mismo yung planeta ang nagbabago pag nagkakaroon ka ng selection sa iyong drive modes. Very entertaining. One last feature na pag-usapan natin sa infotainment is the AC controls. We don't have any physical switches. Nasa baba yan. Pag pinrest natin,
ngayon magpapakita yung isa sa pinaka-hate ko dahil yung direksyon ng AC kinakailangan hanapin mo kung paano tatama sa'yo. Pero luckily, dahil ito ay navigator, ultra high-tech ang ginawa nila, meron ka lang isang pipindutin dito para tumutok talaga sa driver. Meron siyang dalawang klase. Yung isa, directed talaga sa driver. Yung isa naman, palihis sa driver. Ibig sabihin, papunta lang siya away sa cabin natin, and even sa passenger, ganun rin yung nangyayari. Hindi nasasakit yung ulo natin. Natitingnan mo lang kung nasaan dito yung pinaka-direksyon niya at kung mararamdaman mo. Pag hinold mo nga pala yon, kung paano mo binuksan yung settings ng AC, lalabas naman yung settings para sa rear. Pwede mong pakialaman yung temperature and even yung blower ng rear kahit hindi nila alam. So luckily, kung hindi nila masyadong alam kung paano pakialaman yon, dito pwede mong pakialaman dahil nga pala no, pag nasa second row ka, you are the boss. Kailangan chauffeured ka nga pala dito. You have an inspired crystal na volume knob. Ang laki-laki. Nandito ang ating start and stop switch. Ship by wire yung mga selection ng gears natin. Hindi nila ginawa kung paano yung traditional pagda-drive ka. Meron kang paddle shifters. Eto, dipindot ka lang. Okay, para ka naglalaro ng arcade or what. Kaya lang, very challenging kasi kinakailangan tingnan mo. Unlike pag nagda-drive ka, automatic na talaga. Muscle memory na. Eto, 1 or 2. Ayan, ng 30 minutes idle nga pala tayo. Namatay siya. So, nasa settings yan. Auto, start, and stop. When you open, yung mga premium little doors natin, meron kang cup holders, charging, USB-C, USB-A. Ito naman, meron siyang dedicated na armrest sa bawat pasahero dito, driver and passenger. Pag inangat mo, meron kang tray, malalim naman, USB-C, cigarette power outlet ang meron dito. Next up, kasuabe, pag-usapan natin ang pinaka-precious na steering wheel na nakita ko this 2025. Ayoko sabihin na sa buong buhay ng pagre-review natin, kakaiba yung steering wheel niya. Bukod sa mga Cybertruck, yoke design, and even yung mga melted hexagon, ito naman, compressed ang ating steering wheel. Meron kang flat bottom, pero hindi dyan nagtatapos dahil flat top ang matatawag mo rito. Kasi flat rin siya. So parang naging oblong siya in short. And of course, nasa gitna ang star logo ng Navigator. Hindi ka makakita ng mga multi-switches dyan. Meron kang thumb controls lang. Nai-slide mo lang para sa settings and lahat yan mag-a-appear doon sa ating 48 inches na display. Ipinapakita niya ng mabuti, even yung side mirror controls natin, pedal, gusto mong i-adjust, manibela, wala kang pipindutin sa ilalim na column, unlike sa others. Medyo matrabaho nga lang ng konti, pero syempre pag ultra high-tech, yan talaga i-expect natin. On the left side naman, adaptive cruise control, even yung range niya and other settings, nandito naman sa iyong left side. Ganda ng steering wheel. Woo! Moving sa kanyang exterior features, kaswabe, I like this one. Wider ang ating front grille to be more expressive and aggressive kasi doon sa 4th generation, medyo magkaiba sila ng konti. Yung mga elemento doon, may mga maliliit siya na Lincoln emblems para sa kanyang front grills. Pero ito, full jewel touches naman ang ginawa nila. Ang nadagdag dito, that's why it's very attractive para sa lahat, kaswabe, and even me, meron kang illuminated light bar na nakaspan sa bawat end ng ating Navigator. Lumalakad yan, sequential, and i-hit niya. Dito sa gitna naman, yung illuminated star logo ng ating Lincoln. Lalong-lalo na if you have the key fob and approaching ka dito sa Navigator, masasense niya, magto-turn on yung mga lights natin. Yung third signals nandyan, blackout nga pala yung main headlamps natin. You have bigger intakes para doon sa ating EcoBoost na makina, which is the V6. I think meron kang active grille shutters. Here in the side profile, you will see the DNA of every Navigator. Sobrang haba niya. Pagdating naman sa kanyang spasyo sa loob, kabilang ito sa top 5 na pinaka-maluluwag na full-size SUV. Wheels and tires, this is 285/40 and R24 na alloy wheels. Ang alam ko meron kang option para palitan ito. Pero oo nga pala, nasa Pilipinas tayo. Kung ano yung dumating, yun na yun. Pero para sa akin, nag-blend naman siya ng mabuti kahit all black yung Navigator natin. Naka-ventilated ka na rotor disc, and pag hinanap mo ang tatak Navigator, dito mo lang siya makikita. This side here. Pag pumunta pa tayo rito, you will open the door panel,
meron kang power running boards na nagde-deploy. We are done here. Rear face naman tayo. Talking about its rear body kaswabe, super slick ng kanyang finish. Ang linis niya, the wipers, nakatap in dito sa high wing spoiler natin. Third brake light is here. Windshield is very seamless. Tapos eto yan, we have full LED tail lights. Yan. And the Lincoln script is here. Pag in-unlock natin, nagkakaroon siya ng, ayan, parang may pulse effect siya, then sisindi yung mga ilaw ng bawat letter. Akala mo meron siyang 3D effect. Sa ilalim naman, hindi ko makita kung nasaan yung tailpipe niya, pero the extra wheel and tire is nandun sa ilalim. Mamaya pakinggan natin kung ano ang tunog ng kanyang exhaust pipe. Paano buksan yan? Bukod dito sa key fob, manually o open mo, wala siya rito. Nasa side raw siya ng letter L because when you say L, it's lifting. Press mo yan, makyat siya at magugulat ka ngayon dahil split tailgate pala ito. Press mo lang yan. Pero alam mo kaswabe, hindi lahat ng mga SUV or full size na mga SUV ginagawa yung split tailgate kasi syempre mas mahal ito, added sa motor, added sa mga mechanical parts. Ang kaya niyang buhatin ay nasa 500 pounds kaswabe. Kaya kahit 3 taon nakaupo rito, medyo nagpapahangin kayo, nagpapapresko, kayang-kaya. Ang makikita natin na settings dyan, importante, meron tayong working lights, pwede mong i-off yan, pwede mong i-on. Meron kang mga hooks na available, switches doon to fold down yung mga seats natin para mas magkaroon siya ng adjustment. Dito naman sa left side, you have household na charging outlet, may LED lights ka rin dito. When we are talking about space, sabi ko nga sa inyo, kabilang ito sa top 5 na pinakamaluluwag na full-size SUV. Yung spasyo na to, 1,022 liters of space. Pag pinold natin yung third row, behind second row naman is nasa 2,136 liters. And behind first row, pag lahat ng upuan naka-fold down, aabot tayo ng 3,444 liters of space. Yung 2,100, some other SUV, yun na yung pinaka-spasyo niya behind first row. Pero eto, ang luwag-luwag ng ating Navigator na Black Label. Pag umalis ka na rito, hindi mo na kinakailangan buhatin ito manually. Kasi pag pinrest mo yung switch dyan, automatically, it will close yung split tailgates natin. So, parinig ko naman sa inyo ang kanyang exhaust pipe and doon naman tayo sa kanyang engine specs. Kaswabe, this is the all-new Navigator 5th Gen. Pero when it comes sa kanya powertrain, ay eto pa rin yung application doon galing sa 4th generation. Baka sabi nila, nag-work naman ng maayos yung kanilang EcoBoost na makina V6. Bakit kinakailangan natin palitan? Sang-ayon pa rin ako dahil ang gaganda ng features dito sa loob. Yung mga pinag-usapan natin. 3.5 liter ito, twin-turbo EcoBoost V6. Siyempre, petrol engine siya kaswabe. This makes 440 horsepower and 690 Newton-meter of torque mated into 10-speed select-shift automatic transmission. Standard ang kanyang pagka 4-wheel drive. Pero doon sa 4th generation, I think may selection para 2-wheel drive mo siya gagabitin. 0 to 100, mabilis para sa isang SUV. 5.6 seconds, katulad doon sa Patrol Nismo na kinuna natin kaswabe. Ang full tank capacity is just 90 liters. Ang liit lang. Pero doon sa Patrol Nismo, 97 liters, 8,700 pounds ang kanyang towing capability. Kaswabe, nandito na tayo ngayon sa VIP section natin or second row. Behold, dahil marami pa ring features ang makukuha natin dahil gusto niya, very special ang magiging sakay dito. Una sa lahat, pwede natin kontrolin yung panoramic natin na sunroof by pressing dito. Okay, meron kang setting sa harap, household, power outlet sa gitna, meron kang additional na 2 cup holders, may storage, and dito may storage din sa ilalim natin. So I think this one, captain seats natin, optional ito, pwede siyang maging bench type, pero dahil naka Black Label tayo kaswabe, ito ang top spec ng ating Navigator. Sa door panel, very special, nandyan yung icon pa rin ng Revel. Mga grab handle, may ilaw tayo, you have 2 monitors that lights up, hindi ko lang alam kung paano pakialaman yan. You have seat pocket kaswabe, great space ang nakukuha natin, and center armrest, ganun rin, individually separated. Sa ilalim, malalim malalagyan natin, buksan mo to,
you have charging, pero pag hindi top spec ang kinuha mo, I think storage lang yan. Ito nagsisilbing storage and wireless charging platform, dalawang cup holders. Then ito yan, lahat ng controls ni bossing. Meron kang oras bilang default. Pag pinindot mo, you will see you have seats adjustment, audio, climate, air quality, and lighting. Ang pinakamarami dito is pagdating sa upuan natin, meron siyang chauffeur settings. Siyempre pag bossing ka, gusto mo magkaroon ng mas maluwag na space, pwede mo ngayon iurong ang ating first row seating. Katulad ito, pinipress ko lang siya, nagbo-move forward, and pag gusto ko rin talagang i-fold yan, nandito rin yung settings na ganyan siya. Okay, so ngayon, komportable na ako sobra. Ang nagkulang na lang sana rito, meron siyang foldable na table para pag nagtatrabaho, pwede pa rin. Pero alam mo, ang ganda ng view dito, kaswabe. Looking at the 48 inches na cinema style HD display natin, ang ganda, nakakatuwa. So pag nilabas mo yan, meron kang ventilated and heated seats. You have your massage. Hindi dapat mawala yan. Hindi lang doon sa first row dahil pwedeng meron kang driver, pwedeng bodyguard mo to, ikaw, kailangan special tayo rito. Doon naman sa ating third row, hindi na ako pupunta. Kasya naman ako, kaswabe. Huwag kang mag-alala if someone will enter sa ating third row, meron lang pinipress dito na switch sa upuan natin. Hindi siya manual adjustment. Powered ito, pwede mong i-long press para dire-diretso lang siya. Pindutin mo ulit para uminto. Pwede rin siyang i-fold. Then pagdating sa third row natin, hindi rin siya manual adjustment. Lahat ay power operated yung mga upuan. Meron kang cup holder, meron kang USB Type-C, dalawang magkabilaan, you have vents, ilaw, saan ka pa? Special treatment lahat ng mga nandito talaga. So if you are interested dito sa ating Navigator Black Label, ilalagay ko na lang ang aking contact information. Subscribe to my YouTube channel, kaswabe. Meron tayo sa Instagram, TikTok, few highlights na mga kinukunan natin. Mas mabilis kasi pagdating dito, in-depth review. This is the first look, hindi natin to madadrive kasi pang benta ito, kaswabe. Kung ikaw ba magkakaroon ng ganito, kaswabe, this is better ba ang Lincoln Navigator o yung isa na nireview natin, which is the Patrol Nismo? Magkaiba sila ng personality. This one, very refined, elegant, which is doon naman sa Patrol Nismo, para kang naka full size SUV na GTR, pang rugged naman na personality. It's up to you, mamili ka na lang, kaswabe. Maraming salamat, God bless, more power and more performance.